Like marijuana, okay lang yan. Kasi dating Pangulong Duterte, maraming nagmamarijuana eh. So parang, hindi yan masama. Dapat hindi ganoon. Kasi alam naman natin, bawal to. Kami mag-analyze. Sorry, di ba? Masarap kaya ako mag-analyze, lalo na kung tutumbo. Pinangalanan na nga po, mga kababayan, ang sinasabing staff ni Senator Robin Padilla na gumagamit ng marijuana sa Senado. Ngunit itinanggi po ito ni Ms. Nadia Montenegro itong akusasyon sa kanya. Ngunit under investigation po ito, mga kababayan natin. So yan po yung ating pag-uusapan at bago ang lahat, huwag kalimutang i-like muna ang video natin. At itong si Claire Castro po, mga kababayan natin, grabe no. Marites Marisol, talaga napaka-chismosa po itong tagapagsalita ni Bongbong Marcos na sabi nga natin, dapat no, ay magdahan-dahan siya, lalo po siya po ay nire-representa niya itong si Bongbong Marcos. Ngunit sa kanyang isang vlog, kahapon nata ito mga kababayan, ay sinasabi niya na posible daw na kinukonsente ni Senator Robin Padilla ang kanyang staff. Nako po, mabigat po ito na allegation itong sinasabi ni Claire Castro. Lalong-lalo na mga kababayan po natin is iniimbestigahan pa lang ito, pero ang layo na ng kanyang mga paratang, lalo na po kay Senator Robin Padilla. Anyway, panoorin muna natin ang balita ha, kung paano po sinasabing pinaghinalaan itong si Ms. Nadia Montenegro, mga kababayan. Literal na joint session sa Senado. Isang staff ng senador umano ang nabistong nagmamariwana sa loob ng Senado. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sunod-sunod ang mga isyong pumuputok sa Senado. Mula sa umano'y demolition job para mapatalsik si SP Cheese, para walang maging balakid sakaling magsampa ulit ng impeachment complaint versus BP Sara sa Pebrero ng 2026. Isa pa yan ha. Iniisip ko nga posibleng planta rin itong mga ganitong klaseng mga allegation, no? Kasi gusto nila masira yung imahe ng Senado eh. Dahil nga hindi pumabor sa kanila itong naging desisyon ng mga senador sa impeachment. At ang bonggacious at engranding birthday party ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa National Museum kahit lubog pa sa baha ang ilang kababayan sa Bulacan. Ngayon, issue naman ang nagtsutsongke sa loob ng Senado. Sa report ng politiko, nangamoy MJ ang Senado sa kalagitnaan ng sesyon. Nagmistulang sniffing dog sa mga kawani ng Senate Sergeant at Arms para hagilapin kung sino ang nakascore na pumasok sa session hall. Actually, yung nakaamoy po sa CR ng babae ay staff po ni Ping Lacson. So, yan po yung nag-report sa security po ng Senado at inalam po nila. No, tayo na lang magkwento kasi hindi kinikwento lahat dito. At yung nadatnan nga nila sa CR ay itong si Nadia Montenegro, ngunit ang sinasabi niya nga, hindi po marijuana ang kanyang sinisinghot, kundi sigarilyo na electronic. Kababayan. Natunto naman ang isang babaeng staff sa isang CR sa Senado na nangangamoy tsongke. Pero wala ng mga ebidensya na maaring na-i-flush na raw agad niya sa inidoro bago pa siya matunton ng usaa. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Major General Mau Aplasca, nag-iimbestiga na sila batay sa lumabas na artikulo ng politiko. So, yung mga ganitong klaseng issue, lalo na po drug-free, drug-free facility. Lalo na ito is government offices, mga kababayan po natin at mismo, no, Senado of the Republic of the Philippines pa ito, mga kababayan natin. So talagang dapat pa imbestigahan. At syempre, tayo naman, kung talagang totoo ito, dapat talaga tanggalin itong si Miss Nadia kung totoong siya talaga ay gumagamit. Pero alam mo yung magpaparatang na, no, tapos gawa-gawa na ng kwento, ang layo na ng kwento sa totoong pangyayari, iniimbestigahan pa lang, ang layo na ng kanilang naiisip. Mamaya punta natin yung isa sa napakasinungaling na taga-palasyo, mga kabayan natin. Nabatid ng Billionaire News Channel na pinatawag na rin sa usaa ang Chief of Staff ni Senator Robin Padilla para makuhanan ng statement matapos umanong manggaling sa kanila ang reklamo. Pero batay sa politiko, dati na rin. Hindi po, hindi galing sa opisina ni Senator Robin Padilla ang reklamo, kundi galing sa mga staff ni Ping Lacson, no, at sinasabing ito nga na-identify na staff ni Senator Robin Padilla na si Nadia Montenegro ang pinaghihinalaan na sumisinghot ng marijuana sa loob ng CR. Nasangkot sa kaparehong issue ang babaeng staff na ito.
Pero nakalusot siya sa pananagutan dahil sa matinding kapit niya sa kanyang boss na dati rin niyang katrabaho bago sila napasok sa Senado. Tiniyak naman ni General Aplasca na ang resulta ng isinasagawang investigasyon ay isusumiti nila kay SP Cheese. Ang tanong natin, ang tanong kasi natin, sana hindi tugma. Ako naman pray na yung nakikita natin dito sa ating pag-aanalisa, sana hindi siya. 'Di ba? Sana hindi yung staff ni Senator Robin Padilla. Siya na nga po eh. Stop na nga ni Senator Robin Padilla. Ano pang sinasabi mong sana? Diretsuhin mo na, Claire. Mahirap kasi pag si Senator Robin Padilla eh. You know what? Bakit mahirap kung si Senator Robin Padilla? Kasi pag kinunik yan kay Senator Padilla, Senator Robin, baka masabi na gumagamit din siya. Actually, ikaw yung nagkukonek. Kasi natotolerate niya. Diba? O paano yan? O ang sabi niya, ito na naman tayo, magkoconnect na naman tayo, dapat hindi. Connect na naman. Hindi ibig sabihin stop niya, no, ay tinotolerate niya. 'Di ba? Alam niya ba yung ginagawa lahat ng staff niya? Pwede bang pasikreto, no? Si Bongbong Marcos, alam mo ba yung lahat na ginagawa niya? 'Di ba? Kasi kung usapin talaga na ito ay gumagamit ng MG, pwede namang pa-drug test lahat ng mga staff ng Senado, pati mga senador. Siyempre, unahan ni Bongbong Marcos, 'di ba? Nung sinabi niya, na pag sinunog siya, mag-aamoy siya Duterte. Di ba? Babalik naman tayo doon. Si dating Pangulong Duterte, nagmamarijuana while doing his job as a president. Nako po, mga kababayan po natin, no? Mukhang ginagamit na naman ni Castro, no? Itong mga pabiro. Actually, totoo lang ha, hindi ko narinig na umamin si President Duterte na nagmamarijuana siya. No? Pero kung mayroon man siguro, dahil sinabi ni Claire Castro, baka pabiro. Pero yung inamin ni President Duterte na siya ay nagmamarijuana. Actually, first time ko ito narinig kay Claire Castro. Try natin hanapin, no? Kung talagang may binanggit si President Duterte sa press con o interview na siya ay nagmamarijuana. Tingnan natin kung totoo itong sinasabi ni Castro. Kasi alam niyo mga kababayan po natin, itong si Claire Castro, ang galing nito mag-imbento ng mga kwento. Imagine mo si BP Sara lang ha, mga kababayan po natin. Ginawa niya ng kwento, no? Sa kwentong pagbabiyahe ni Vice President Sara, na sinasabi niya mga kababayan po natin, na nagbiyahe daw si BP Sara na walang travel documents, no? Tapos kalaunan, nung na-corner na nga po siya, mga kababayan po natin, binawi niya, no? At sinasabi niyang, hindi niya daw po sinasabi na nagbabiyahe si BP Sara na walang travel document. So, bago natin i-proceed dyan ha, ito, panoorin nyo ito. Lagyan natin ng sound ha. Clearance to travel po ba siya? Ito, play natin ulit. Hindi po papuntang Netherlands. Sino po yung nakapag-clearance to travel po ba siya? Hindi po namin alam kung nakapag-clearance siya. Madalas naman po yata siyang umalis ng walang clearance. Diba? Sinasabi niya na madalas daw si VP Sara nagbabiyahe na walang clearance. Tingnan natin kung gaano siya kasinungaling. Cannot travel without travel authority. Dapat yun naisip na nga ni VP Sara na hindi ko pwedeng sabihin yun. Hindi siya pwedeng magbiyahe nang walang travel authority. Kahit personal trip yan. Alam niyo. Diba? Iba na naman yung sinabi niya ngayon lang, no? Na hindi niya daw pwedeng sabihin na magbabiyahe si VP Sara na walang travel authority kahit personal trip. Diba? Ganyan kasi sinungaling to eh. Laban bawi. Yun. Kaya para sabihin ko na nagbiyahe siya ng Kuwait nang walang travel authority, that's baloney. Balo. May nabalitaan at pinakita sa akin na meron daw parang ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong hinahain na request for travel authority ang Vice Presidente. Kasi nasabi ko bigla. So, ganito si Claire Castro, mga kababayan po natin. Kaya sinasabi niya na umamin daw si President Duterte na nagmamarijuana. Personally ha, hindi ko po narinig niyan. So, kung narinig nyo, so, share nyo na lang sa akin. Pero ako personally, hindi ko po narinig yan. Kaya, ako wala akong tiwala dito sa sinasabi nitong si Claire Castro, mga kababayan po natin. Pero tingnan mo kung paano niya kinukonek itong staff ni Senator Robin Padilla, na sinasabi niya na tinotolerate, and then
no, mana daw kay President Duterte. Napakalayo po yung pinagsasabi nitong Claire Castro. Totoo lang. So, dahil ba sa ganung ginagawa na natin Pangulong Duterte, okay lang kay Robin, kaya okay lang din sa staff niya. Kung staff yan ni Senator Robin, hindi natin Iba mga kababayan po natin, no? Okay lang daw kay President Duterte, okay lang kay Senator Robin Padilla, okay lang sa staff niya. Di naman pwede yan, Claire Castro. Alam mo yan. Diba? sasabihin niyo na. Ha? Hindi ito, Gumawa ng kwento po. wala tayong konklusyon na tao nga ni Senator Robin. Yan na nga, pinangalanan na nga. Alam mo na yan. Periskarte ka pa. Diba, minsan i-connect mo eh. Sige, kung close kayo ng amo mo, diba, Oh. close kayo ng amo mo, natotolerate ka ng amo mo, yung amo mo, sino yung ina-idolize? Diba? Pwede ma-connect eh. Grabe yung marites mga kababayan po natin, no? Stop lang ni Senator Robin Padilla at hanggang ngayon under investigation pa. Pero sa kanya, dahil inamin daw ni President Duterte na nagmamariwana, so tinutolerate ni Senator Robin Padilla, so tinutolerate niya daw ngayon yung kanyang staff na nagmamariwana. Ganyan na po yung pag-iisip ng isang Claire Castro. Para makagawa lang po siya ng kwento, maiko-connect. Siyempre, anti-Duterte na siya. Yung kanyang mga viewers, anti-Duterte. Para masaya lang, matuwa lang yung kanyang anti-Duterte na mga viewers, magkikreate siya ng kwento. O ngayon, mga kababayan natin, sino yung naninira? Sino yung propagandista? Duterte, supporters po ba? BP Sara po ba? Ang sinungaling? Si Claire Castro. Kaya ngayon magtaka po tayo, bakit binabanatan ni Claire Castro ang mga senador? Si Chis binabanatan niya. No? Pero hindi niya binabanatan yung mga kontra impeachment. Ay yung mga pabor sa impeachment. Kagaya nila itong si Risa, Tito Soto, sila Kiko and Bam. Mga pink dilaw yan. Hindi niya binabanatan. Yung issue ng flood control diyan sa House of Representatives, hindi niya binabanatan sa kanyang live stream. Doon lang siya sumasagot sa kanyang interview sa, of course, Malacanang press corps. Pero pagdating sa kanyang vlog, puro anti-Sara and anti-Senado po yung kanyang pang-aatake. Lagi niya binabanatan si Joel, lagi niyang binabanatan si Chis, of course, yung mga senador ng Duterte. Na parang ang dating nila, marijuana, okay lang yan. Kasi dati Pangulong Duterte, umamin nagmamariwana eh. O, paulit-ulit niya mga kababayan po natin na inamin daw ni President Duterte na nagmamariwana. Pero ako hindi ko talaga nakita yan. So kung sinabi ni President Duterte, first time ko narinig dito kay Claire Castro. So parang, hindi yan masama. Dapat hindi ganon. Kasi alam naman natin, bawal to. Tayo dito, mga kakliye, syempre nag-a-analyze to. News to. Pero dapat yung pag-aanalisa niya, dun lang sa talagang issue. Yung issue lang po is staff, no? And under investigation pa. Pero nakarating na po dun siya kay President Duterte para ma-connect niya lang sa mga Duterte at masiraan niya lang talaga. So nakita mo yung pagiging propagandista. Bakit? Diba hinahamon nga ni President Duterte kung sinasabi ni Claire Castro. Kung may narinig siya siguro baka biro lang ni President Duterte, no? Hinahamon nga ni President Duterte yung amo niya, di ba? Na magpa-hair follicle pero hindi sumasagot. Magpa-drug test hindi sumasagot. So kung, di ba? So sino ngayon yung addict? Sino yung takot? So ibig ba sabihin, yung news ng politico.com, marites lang. We have to know. We have to know. Actually, yung news ng politico.com, totoo naman yun. Kasi may complain eh. Pero yung ikaw yung gagawa ka ng issue para lang mapasama si Senator Robin Padilla, tapos iko-connect mo pa sa mga Duterte dahil amo niya daw si President Duterte. Wala namang salitang amo eh. Di ba? Si Senator Robin Padilla talagang loyal lang yan sa mga Duterte dahil nakita niya naman kung sino yung presidente na talagang may concern sa mga Pilipino. Yung amo mo, walang ganun eh. Di ba? Lumalabas natin si Misael, parang ayaw yan. Oh, di ba? Sinitasan ng mga viewers niya na iba. Niya. Okay. Well, anyway, Misael, kung hindi mo susundan yung pagtatry namin mag-analyze, sorry, di ba? Masarap kaya ako mag-analyze, lalo na kung tutumbok, Ang inangat pa yung sariling bangko eh. di ba? Siyempre, kailangan ganitin mo yung brains eh. Paminsan-minsan. Yung problema, kulang ka sa brain cells. Sabi ni VP Sara. Garbage in, garbage out. Yang si Claire Castro, kulang yan sa brain cells. Kaya tingnan mo yung kanyang pag-aanalisa. Again, mga kababayan po natin, kung talagang sinasabi ni Claire Castro na si Tatay Digong, Senator Robin Padilla,
itong mga staff ni Senator Robin Padilla ay gumagamit, no, itong pinagbabawal, eh di maganda yan talaga, magpa-hair follicle talaga. So, at syempre, no, sabihin niya sa kanyang amo na iutos sa lahat ng mga opisina, ahensya ng gobyerno na dapat magpa-hair follicle. Lahat. Walang exempted. At ikaw, Claire Castro, unahan syempre ng iyong amo, magpa-hair follicle. Well, yun naman yung sinasabi nyo na no, tinotolerate, no, baka si Robin Padilla gumagamit. So, maganda talaga, no, lahat na mag-hair follicle. Unahan ng amo mo, total, yun naman yung sinasabi mo dyan Diba? Anyway, mga kababayan natin, no, itong si Claire Castro, sinungaling talaga at marites lang ito. At pinili lang po natin kasi inaakusahan niya si Senator Robin Padilla na tinotolerate itong staff ni Senator Robin Padilla. Anyway, abangan natin yung mangyayaring investigation. Kasi mahirap kasi mag-conclude ka. Diba? Tapos, hindi pa naman confirm, hindi naman napatunayan. So, ang lalabas niyan is talagang, no, ito ay part ng demolition job laban po sa mga senador na kumontra sa impeachment ni Vice President Sara. Okay, yan lang po muna. Bukas po yung ating comment section para sa anumang komento at opinion nyo po, mga kababayan. Maraming salamat.